Sa kamakailan, ang kanyang pangalan ay nabanggit sa isang kasiyahan, at ito ay nagbigay daan sa isang serye ng malalim na pagmumuni-muni para sa isang tao. Ang palitan ng mga salita ay umunlad patungo sa isang mainit na pag-uusap tungkol sa kanyang pagkatao, naglalantad ng mga damdamin na hindi pa nararanasan. Siya'y napaniwala na nauunawaan niya ang kanyang sariling mga damdamin tungkol sa iyo, ngunit siya ay biglang nahulog sa lakas ng mga bagong damdamin na ito na sumiklab. Ngayon, siya'y natagpo ang hindi magawang basta na lamang itaboy o itanggi ang nararamdaman. Ang mga damdaming ito ay kumukuha ng isang hindi inaasahang direksyon, nag-iiwan sa kanya ng pagkalito. Wala siyang malinaw na pangunawa kung paano o kailan nagsimula ang pagbabagong ito, ngunit totoo na habang mas maraming pinag-uusapan siya ng iba tungkol sa iyo, mas lumalakas at lumalawak ang mga damdamin na ito. Siya ay umabot sa punto na hindi na niya kayang pigilin pa ang nararamdaman, nalilito sa gitna ng mga bagong damdaming ito na hindi niya alam kung paano haharapin. Palagi na niyang iniisip ito, lalo na mula noong nakaraang linggo, nang muli itong nabanggit ang kanyang pangalan, nagdadala ng isang lubos na bagong damdamin. Ang kanyang karanasan ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagiging bukas sa pagsusuri at pagsang-ayon sa mga bagong damdamin, kahit na ito ay dumating ng hindi inaasahan. Ang kakayahang mapatangay ng sariling damdamin ay isa sa mga aspeto na nagpapayaman at nagpapredict sa mga interaksyon ng tao. Madalas, ang mga tao ay nagtatayo ng mga pader laban sa mga potensyal na kaligayahan dahil sa mga sugatang nagdaan at natatakot na muling maranasan ang mga lumang sakit. Maaaring ang ganitong depensa ay nagiging balakid sa pagitan niyo. Ang damdamin niya para sa iyo na noon ay tahimik ay hindi nabigyan ng pagkakataon na lubos na kilalanin o maipahayag. Siya'y naging bihasa na itanggi ang kanyang tunay na damdamin hanggang sa hindi na niya napapansin ang kanyang totoong nararamdaman. Ngunit may kakaibang pangyayari noong nakaraang linggo na nagdudulot ng pagbabago. Para sa kanya, ang paglipat ay biglaan, halos tulad ng paglipat mula sa 0 patungo sa 100 pag-asa sa isang kisapmata, at ito ay nag-iwan sa kanya ng pagkamangha. Sa paglipas ng oras, ngunit maaari niyang maunawaan na ang mga damdaming ito ay marahil ay hindi bago tulad ng inaakala. Ang lakas at bago ng mga damdaming ito, kasama ng unang gulat, nagpilit sa kanya na mag-isip hinggil sa kanilang kahulugan at pinagmulan. May pangamba siya sa biglang pagbabago na ito, ngunit paradohal na, nararamdaman niyang inuudyok siya nito. Sa kabila ng takot, may isang parpalakpak na kakaiba hinggil sa mga bagong damdaming ito. Ang kakayahang buksan ang sarili sa mga bagong karanasan ng damdamin, kahit na may takot na masaktan muli, ay isang patunay ng katatagan at pag-asa na umiiral sa loob natin. Ang prosesong ito ng pagtanggap at pagsang-ayon sa sariling damdamin ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay isang paglalakbay patungo sa personal na pag-unlad at pagsasarili. Ang hamon na harapin ang takot at payagan ang sarili na maramdaman ng lubusan ay, sa maraming aspeto, ang nagpapayaman at nagpapabago sa mga relasyon ng tao. Palagi niyang iniintindi ang iyong halaga, kinikilala ang iyong kagandahan at ang maalab na kalikasan ng iyong personalidad. Palagi niyang iniisip ng mabuti ang tungkol sa iyo, pinapahalagahan ang iyong mga kagalingan at ang paraan kung paano ka nagpapakita. Subalit, hanggang kamakailan lamang, hindi niya napagtanto na ang mga damdaming ito ng paghanga ay maaaring mag-usbong patungo sa isang mas malalim na uri ng atraksyon, tulad ng romantikong pag-ibig. Ang pag-amin ng mga damdaming ito ay maaaring nakakagulat, maging nakakabahala, na nagdadala sa kanya ng tanong kung bakit hindi niya ito napansin dati. Ngunit mahalaga na hindi pabayaan ang bagong pananaw na ito sa kanyang sarili. Palaging ikaw ay isang kaakit-akit na tao, karapat-dapat sa pagmamahal at malasakit. Madalas, ang mga tao ay nagtatayo ng mga pader emosyonal bilang isang paraan ng sariling proteksyon na umaatras sa pagtingin sa harap ng kanilang mga mata, lalo na kung naniniwala sila na hindi sila karapat-dapat sa isang espesyal na tao. Ang sitwasyong ito ay nagsasaad ng higit sa mga kawalang katiyakan at panghihinaan ng loob sa kanilang sariling mga duda kaysa sa anuman tungkol sa kahinaan mo. Mula sa pagkasabi ng pangalan mo sa usapan noong linggo, at nang ang talakayan ay umikot sa iyo, siya'y napilitang harapin ang mga damdaming ito. Ang prosesong ito ng pagpapakilala ay maaaring hamon tanto para sa iyo kung para sa kanya, ngunit ito rin ay nagrerepresenta ng pagkakataon para sa personal na paglago at pag-unlad ng mas malalim na koneksyon.
Ang kakayahang makita ang higit pa sa sariling mga kahinaan at kahinaan na kinikilala ang posibilidad ng pagmamahal at pagmamahalan ay isang tapang na hakbang patungo sa mas makabuluhang at kasiyahan ang mga relasyon. Ang paglipat ng mga damdaming ito mula sa paghanga patungo sa romantikong atraksyon ay isang patunay ng komplikadong kalikasan ng mga relasyong tao kung saan ang panahon, karanasan, at pagmumuni-muni ay maaaring lubos na magbago sa paraang masalimuot, nagbubukas ng mga pinto para sa mga bagong posibilidad ng koneksyon at intimacy. Ang mga positibong usapan tungkol sa iyo na nagbibigay din sa iyong kahangahangang personalidad at tagumpay ay nagbukas ng mata sa kanya patungo sa isang hindi pa natatanto na katotohanan. Maraming tao ang lubos na humahanga sa iyo. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay daan sa isang damdamin ng inggit sa kanya, isang emosyon na hindi niya inaasahang mararamdaman. Nais niyang maging higit pa sa isang kaibigan. Nais niyang maging isang taong may kakayahang ipagmalaki ang iyong mga tagumpay at hamon, hindi lamang bilang isang kasamahan sa buhay, kundi bilang isang tunay na katuwang. Madalas, ang inggit ay nagiging tulay sa pagtuklas ng mas malalim na damdamin, lalo na kapag naging malinaw na may interes romantiko mula sa iba para sa iyo. Ang takot na mawala ka sa iba o hindi maging ang napili na ibahagi ang kanyang pagmamahal at affection ay naging pampatindi sa pagtanggap niya sa isang atraksyon na lumalakas sa paglipas ng panahon. Ang pag-amin na ito ay nagpapahiwatig ng tunay at malalim na koneksyon ng kanyang damdamin para sa iyo. Ang katunayan na ang mga damdaming ito ay umusbong sa isang konteksto ng tunay na paghanga at respeto sa isa't isa ay nagbibigay diin sa tunay na koneksyon na nagaganap sa pagitan niyo. Ang atraksyon na nararamdaman niya para sa iyo ay lumalampas lamang sa pisikal na anyo o sa kahalumigmigan ng mga bagay na sa huli ay nawawala ang kanilang kintab. Ang kanyang karanasan sa iyo ay may mas malalim na ugat, isang koneksyon na hindi nabuo sa isang gabi lamang, kundi isang bagay na itinaguyod at umunlad sa paglipas ng panahon. Hindi naman ibig sabihin na hindi siya na-attract sa iyo noon. Sa kabaligtaran, ang atraksyong ito ay laging nandoon, ngunit sa isang paraang kailangan ng panahon upang ito ay lubusang kilalanin at maunawaan. Sa paglipas ng panahon, ang mga damdaming ito ay unti-unting lumago, tahimik na namumukadkad sa kanyang puso, hanggang sa naging ganap na matindi at maliwanag na hindi na ito maaaring baliwalain. Ang prosesong ito ay isang patunay ng tunay at malalim na damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo. Hindi ito isang kapritso lamang o isang patipirong atraksyon, kundi isang malalim na emosyonal na koneksyon na lumalakas at tumitibay sa paglipas ng panahon, nagpapakita ng isang tunay at pangmatagalang kaugnayan. Ang pag-unlad ng kanyang damdamin para sa iyo ay naglalahad ng kahindik-hindikang komplikasyon ng mga ugnayan ng tao at kung paano maaaring yumaman at maging mas malalim ang pag-ibig at atraksyon sa paglipas ng panahon. Ang pasensya at ang gradual na pag-unlad ng mga damdaming ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbibigay ng oras sa oras na nagbibigay daan sa mga damdamin na lumago at lumabas sa kanilang kaganapan. Ang pag-amin ng mga damdaming ito ay hindi lamang nagpapatibay sa koneksyon sa pagitan niyo, kundi nagbubukas din ng landas para sa isang relasyon na nakabatay sa mutual na pangunawa, respeto, at isang atraksyon na umaabot sa pisikal, nakatanim sa puso at kaluluwa. Siya ay ngayon ay nasa gitna ng isang hidwaang emosyonal, hindi kayang itaboy ang mga damdamin na sumibol sa kanyang puso, ngunit sa parehong oras, nagugulat at medyo nawawala dahil dito. Ang pagtatagpo ng mga damdaming ito ng malalim at di inaasahang ito ay naglagay sa kanya sa isang kalagayan ng pagkakabigla, isang kondisyon na maaaring magdulot sa kanya na kumilos ng kakaiba sa karaniwan, marahil ay lumalayo o nag-uugali ng kakaiba. Ang ganitong reaksyon ay maunawaan kung titignan natin na hindi siya handang harapin ang mga damdaming ito na biglang dumating ng malakas at biglaan. Ang pagkakabigla ay pangunahing dulot ng pagkakaiba sa kanyang iniisip na alam niya tungkol sa kanyang sariling damdamin at ang realidad ng mga bagong damdaming ito na ngayon ay bumabalot sa kanya. Naniniwala siya na malinaw ang kanyang pangunawa sa kung paano niya nararamdaman tungkol sa iyo, ngunit ang lakas at lalim ng mga damding ito na ngayon ay buo na lumabas ay nagdulot sa kanya ng pagkakabigla na nagpapahayag na siya ay nagkakamali hinggil sa tunay na kalikasan ng kanyang damdamin. Sa oras na ito, kailangan niya ng panahon at espasyo upang maisaayos ang kanyang internal na pagbabago, upang maunawaan at tanggapin ang malaking pagbabago sa kanyang damdamin. Ang yugtong ito ng pagmumuni-muni ay kritikal para sa kanya upang maging maayos sa bagong emosyonal na realidad na ito at malaman kung paano siya magtatagumpay.
Ang pagtuklas ng mga damdaming ito, na napakalalim at may malalim na kahulugan, ay nangangailangan ng pagsanay, parehong emosyonal at mental, at ang paglalakbay na ito ng kaalaman at pagtanggap ay maaaring maging hamon. Mahalaga ang pag-amin na ang proseso ng pag-angkop at pagtanggap na ito ay isang hakbang pangunahin sa pag-unlad ng anumang makabuluhang relasyon. Ang kakayahang harapin at tanggapin ang mga di inaasahang pagbabago sa damdamin ay isang senyales ng kahusayan emosyonal at maaaring magpatibay sa koneksyon sa pagitan ng mga taong kasangkot. Ang oras na ito ng introspeksyon at pagtuklas ay maaaring, sa kalaunan, magdala sa mas malalim at mas totoo pang koneksyon, habang natutunan niya ang mag-navigate sa mga bagong alon ng damdamin marahil na nagbubukas ng landas para sa isang relasyon na mas makabuluhan at may mas malalim na kahulugan. Huwag mag-alala, tunay na iniukol niya ang kanyang oras sa pag-iisip sa iyo. Mayroong halo ng kasiyahan at pangangabahan na bumabalot sa kanya, pinapalakas ng posibilidad ng bagong kabanatang ito para sa kanilang dalawa. Sa parehong oras, kinakaharap niya ang pangamba na baka hindi magtuloy-tuloy ang mga bagay sa inaasahan, isang takot na nagpapahayag ng kanyang hangaring kumilos ng maingat. Determinado siyang gawin ang mga bagay sa tamang paraan, naiiwas sa anumang hakbang na maaaring makaapekto ng negatibo sa lumalaking koneksyon sa pagitan niyo. Ang kahalagahan na iyong nakuha sa kanyang buhay ay napakalaki, kaya't mas pinipili niyang kunin ang kanyang oras, iniisip bawat desisyon, sa halip na magmadali at magriskyo na takutin ka o gawing masalimuot ang relasyon. Kaya't taimtim ang iyong kalooban. Wala kang nagawang mali. Sa katunayan, sa pagiging totoo at paulit-ulit na ipinapakita ang iyong mga katangian, ikaw ay naging isang mahalagang tao hindi lamang para sa kanya, kundi para sa marami sa paligid mo. Kapag nagsasalita ang mga tao tungkol sa iyo, ginagawa nila ito ng may passion at intensity na nagpapakita ng positibong epekto na iyong naiiwan sa kanila. Sa katunayan, hindi posible na magbigay buhay ng napakalalim na damdamin sa ibang tao nang walang mga katangiang nagbibigay justifikasyon sa mga damdaming iyon. Ito ay isang katotohanan na dapat mong yakapin ng may tiwala. Ikaw ay isang minamahal at pinahahalagahan na tao. Isang realidad na sumasalamin sa kabila ng mga sandaling pag-aalinlangan na maaaring iyong nararanasan ngayon. Sa lalong madaling panahon, ang mga agam-agam na naninirang puri ay maglalaho at makikita mo ang iyong buhay na umuunlad sa direksyon na itinakda nito. Ang pangunahing susi sa prosesong ito ay ang pasensya at tiwala sa likas na daloy ng mga bagay. Mayroong isang kakaibang kaayusan sa universo na likas na nag-uudyok sa atin papunta sa kung saan tayo kailangan maging. Kahit na, madalas, hindi natin malinaw na nakikita ang daang patungo roon. Pahintulutan ng sarili na mag-relax at magbigay daan sa agos ng buhay, may tiwala na ikaw ay inaakay patungo sa mga karanasang at relasyon na magpapakita ng pag-ibig at halaga na likas mong pinairal. Ang iyong kahalagahan, ang liwanag na iyong ipinapasa sa pamamagitan lamang ng pagiging ikaw, ay may kapangyarihan na makadama ng malalim ang mga tao sa paligid mo. Ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa iyong kakayahan na magkaroon ng positibong epekto sa iba, kundi nagpapakita rin ng pagmamahalan at halaga na iyong iniaalay at tinatanggap. Kahit na sa harap ng kawalan ng katiyakan, manatili kang matibay sa katiyakan na ikaw ay isang positibong puwersa sa mundo. Ang iyong pag-iral, ang iyong mga aksyon, at ang iyong paraan ng pakikipag-ugnayan sa iba, lahat ng ito ay naglalaan ng kontribusyon sa mas maunlad at mas mapagmahal na lipunan. Maniwala na sa pagpapahintulot na ang mga bagay ay maganap ng natural. Ikaw ay nagbibigay daan para sa pinakamabuti, hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa mga tao sa paligid mo na iyong naaabot sa pamamagitan ng iyong presensya. Magdasal ka kasama ko. Panginoon, sa harap ng taong ito na nakikinig sa akin, na hinaharap ang bagyong ito ng di inaasahang damdamin at ang kawalan ng kasiguraduhan na kasama nito, naway maramdaman mo ang presensya, gabay na divino sa bawat hakbang ng daan. Naway magkaroon siya ng lakas na nakatanim sa kanyang puso, pinapalakas ng pag-unawa na ang kanyang kakaibang pagkatao ay nagbibigay ligaya sa mga puso ng mga taong kanyang nasilayan, nag-iwan ng mga hindi mabilang na marka ng pagmamahal at koneksyon. Naway ang biyaya at kalinawan ay maging mga katuwang niya palagi. Itinuturo siya sa pamamagitan ng landas na ito sa di kilalang teritoryo ng maaliwalas, may karunungan. Naway siya ay pagpalain ng kakayahan na masaliksik ang tunay na kalikasan at lalim ng mga damdaming ito na umuusbong, natatagpuan sa kanila hindi lamang ang kagandahan ng pagtatagpo, kundi pati na rin ang pangako ng pag-unlad at pagtukla sa sarili.
Naway ang pasensya ay manahan sa kanyang kaluluwa, pumapayag sa kanya na tanggapin ang natural na takbo ng mga bagay, may tiwala na ang bawat sandali ay umuusbong ng eksakto kung paano ito dapat. At naway ang tapang ay sumiklab sa kanyang espiritu, nagbibigay ng lakas sa kanya na maglaho sa mga misteryo ng puso ng bukas at may pag-asa, handa na yakapin ang lahat ng itong paglalakbay ay nag-aalok. Naway ang panalangin ito ay maging paalala ng pagmamahal at suporta na nagbibigay silong sa kanya, parehong sa nakikita at sa hindi nakikita, at naway ang kapayapaan na naglalampas sa lahat ng pangunawa ay ingatan ang kanyang puso at isipan habang siya ay sumasagwan sa mga tubig na ito. Amen. Naway ang mga salitang ito ay maging kahinahunan sa kanya, isang maamong bulong ng inspirasyon at pananampalataya na lagi siyang nagpapaalala na hindi siya nag-iisa sa landas na ito. Naway ang liwanag ng gabay divino ay magbigay ilaw sa kanyang landas, naglalantad ng kagandahan at katotohanan sa bawat hakbang, at naway ang pagmamahal na kanyang ibinabahagi ay patuloy na maging pinagmumulan ng inspirasyon at panggalinga para sa lahat ng maswerteng makasalubong sa kanyang daan. I-type mo, tinatanggap ko ang aking kapalaran at ang lahat ng iniaalok sa akin ng universo. Ang pahayag na ito ay isang makapangyarihang gawain ng pagtanggap at pananampalataya sa paglalakbay na inilaan ng buhay para sa bawat isa sa atin. Sa pag-angkin nito, binubuksan mo ang iyong puso at espiritu sa mga walang hanggang posibilidad na maaaring alok ng universo, umaasa na, anuman ang landas na piliin mong tahakin, ang isang positibong resulta ay tiyak na maipagkakaloob. Ang tiwalang ito ay hindi dumadating ng hindi may hamon, ngunit ito ay paalala na tayong lahat ay konektado sa isang kosmikong tapistrya ng mga karanasan, pagkatuto at pag-unlad. Sa lahat ng mga nagbabasa nito na nangangailangan ng dagdag na positibong enerhiya sa kanilang araw, tandaan na bawat isa sa inyo ay may sariling liwanag na maaaring magbigay liwanag at magbigay daan sa landas ng iba. Sa pagbibigay ng mga salitang pampatibay loob, suporta, o kahit na isang ngiti lamang, ikaw ay nagbibigay ng kontribusyon sa isang siklo ng kabaitan at positibong enerhiya na hindi lamang nagpapataas sa iba, kundi bumabalik din sa iyo sa mga paraan na hindi inaasahan. Ang gawang ito ng kagandahang loob ay nakikita ng universo bilang isang mahalagang ambag sa pangkalahatang kaginhawaan, nagpapakain sa siklo ng magandang karma. Isipin ang posibilidad ng isang kaluluwa na kasama, ang isa na ang koneksyon sa iyo ay umaatras sa karaniwang pangunawa, naghihintay na masumpungan o kilalanin. Ang ideyang ito ay nagpapaalala sa atin na manatili bukas at maging maingat sa mga taong pumapasok sa ating mga buhay, sapagkat hindi natin alam kung kailan natin maaaring matagpuan ang isang taong lubos na naaayon sa ating pagkatao. Sa ating pagsusumikap na itaas ang isa't isa at lumikha ng alon ng mabuting enerhiya, binubuo natin ang isang mas positibong at mas mapagmahal na mundo. Maging maingat sa mga mensahe at senyales sa paligid mo, sapagkat ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ay maaaring unti-unting maglantad. Naway ang liwanag ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya ay magbigay ilaw sa iyong mga hakbang, gabay ka bawat bagong araw. Amen. Tandaan, ang universo ay palaging nagtatrabaho para sa iyong kapakinabangan, at ang pagyakap sa iyong kapalaran na may bukas na puso at umaasa isang mahalaga hakbang para mabuksan ang mga kahangahangang bagay na naghihintay sa iyo. Patuloy nating ibahagi ang pagmamahal at positibong enerhiya, suportahan ang isa't isa sa ating kolektibong paglalakbay.